Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Isipin mo ang isang lugar na walang tunog, walang hangin, at walang katapusang kapayapaan. Ang kalawakan ay madalas nating makita bilang isang tahimik na karagatan ng mga bituin, isang lugar kung saan ang mga problema natin sa lupa ay tila naglalaho. Ngunit sa likod ng nakakabighaning katahimikang ito, may isang plano, ang sangkatauhan na kasalukuyang nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga siyentipiko. Ang misyong Artemis, dalawa ng NASA, ay magdadala sa atin pabalik sa paligid ng buwan, isang magandang sayaw sa kalawakan. Ngunit ang plano pagkatapos nito, ang Artemis 3 at ang pagtatayo ng permanenteng base ay isang hakbang patungo sa isang bangin. Ngayon, hayaan mong dalhin kita sa isang nakaka-relax, ngunit malalim na paglalakbay. Ating tutuklasin kung bakit ang mga susunod na hakbang ng NASA ay nagdudulot ng matinding takot sa mga eksperto at kung paano ang pag-unawa sa takot na ito ay magbibigay sa atin ng bagong pagtingin sa ganda at bagsik ng universo. Upang maunawaan ang bigat ng ating kinakaharap, kailangan muna nating lumingon sa nakaraan. Ilang dekada na ang nakalipas, narating natin ang buwan sa pamamagitan ng programang Apollo. Ito ay isang mabilis na pagbisita, isang patunay na kaya nating tumawid sa dagat ng kosmos, kumuha ng mga bato at bumalik ng ligtas. Madalas nating isipin na ang pagbabalik sa buwan ngayon ay madali na lamang dahil nagawa na natin ito dati. Ngunit ang programang Artemis ay hindi lamang isang simpleng pagbisita. Ang layunin ngayon ay manatili. Gusto nating magtayo ng Lunar Gateway, isang istasyon na iikot sa buwan at isang Artemis Base Camp sa nagyayelong South Pole nito. Ang pagbabagong ito mula sa panandaliang eksplorasyon patungo sa permanenteng paninirahan ay nagpapalawak sa mga panganib ng libu-libong beses. Ang teknolohiya ay bago, ang lokasyon ay hindi pa napupuntahan, at ang mga hamon ay kasing dilim ng kalawakan mismo. Hayaan mong gabayan kita sa mga tiyak na dahilan kung bakit ang pangarap na ito ay isang nakakatakot na bangungot para sa mga inhinyero. Ang ilusyon ng pamilyar na mundo. Madalas ay inaakala natin na kilala na natin ang buwan. Isa itong malaganap na mito na ang buwan ay isang nasakop ng teritoryo. Ngunit ang Artemis 3 ay hindi bababa sa patag na rehiyon ng Ecuador na binisita ng Apollo. Sila ay bababa sa Lunar South Pole. Isipin ng isang manlalakbay na nasanay sa banayad na buhangin ng dalampasigan at biglang inilagay sa pinakamatirik at pinakamalamig na bundok ng yelo sa mundo. Ang lugar na ito ay puno ng malalaking bunganga at matutulis na bangin na hindi pa nahahawakan ng sikat ng araw sa bilyon-bilyong taon. Ang hindi pamilyar na lupaing ito ang unang pumupukaw sa pangamba ng mga siyentipiko, ang walang hanggang anino. Sa South Pole ng buwan, ang araw ay laging nasa ibabaw lang ng horizon na lumilikha ng mga aninong may milya ang haba. Ang mga aninong ito ay nagtatago ng lalim. Isipin mong naglalakad ka sa isang kalsada kung saan hindi mo alam kung ang iyong susunod na hakbang ay sa patag na lupa o sa isang malalim na hukay. Ang mga instrumento at sensor ng lander ay maaaring malinlang ng mga mahahabang aninong ito na nagpapahirap sa paghahanap ng ligtas na bababaan. Ang halik ng matalim na alikabok. Marami ang nag-aakala na ang alikabok sa buwan ay parang malambot na pulbos o buhangin sa lupa. Ito ay isang mapanganib na mito. Dahil walang hangin o tubig upang pakinisin ang mga ito, ang lunar regolith ay binubuo ng milyon-milyong maliliit, matutulis na piraso ng basag na salamin. Isipin ang paglanghap
ng maliliit na karayom. Ang alikabok na ito ay maaaring sumira sa mga spacesuit, bumara sa mga makina, at dumikit sa lahat ng bagay na tulad ng static na kuryente. Ito ang tahimik na kaaway na naghihintay sa ating mga astronaut, ang higanteng bapor sa kawalan. Para sa Artemis 3, gagamitin ng NASA ang Starship ng SpaceX bilang lunar lander. Ito ay hindi isang maliit na kapsula. Isipin ang isang 15 palapag na gusali na kailangang dahan-dahang lumapag sa isang mabatong bangin sa kalawakan. Ang sukat at bigat nito ay walang katulad. Ang pagbabalanse ng ganitong kalaking istruktura sa isang hindi pantay at hindi kilalang lupa habang binubuga ng mga rocket ang bato at alikabok ay isang sayaw sa bingit ng kapahamakan. Ang imposibleng paglipat ng langis. Upang makarating ang Starship sa buwan, kailangan nitong mag-refuel sa kalawakan habang umiikot sa lupa. Isipin ang pagsubok na isalin ang nagyeyelong likido mula sa isang tumatakbong sasakyan patungo sa isa pa habang pareho silang lumilipad ng libu-libong milya bawat oras sa isang vacuum. Ang teknolohiyang ito para sa cryogenic fuel transfer sa kalawakan ay hindi pa kailanman nasusubukan sa ganitong antas. Ang kaunting pagkakamali o pagtagas ay nangangahulugan ng pagkawala ng buong misyon. Ang gateway na walang bantay. Ang Lunar Gateway, ang magiging himpilan natin sa orbit ng buwan, ay mananatiling walang tao sa mahabang panahon. Isipin ang isang bahay na inabandona sa gitna ng isang matinding bagyo. Ang gateway ay kailangang mapanatili ang sarili nitong buhay laban sa matinding radyasyon at pagbabago ng temperatura nang walang taong titingin dito. Kung masira ang mga computer nito dahil sa isang cosmic ray, ang istasyong ito ay magiging isang patay na bakal na umaanod sa dilim. Ang pagsabog ng araw. Sa lupa, tayo ay pinoprotektahan ng magnetic field. Sa orbit at ibabaw ng buwan, ang mga astronaut ay nakalantad. Isipin ang isang biglaang solar flare, isang pagsabog ng apoy mula sa ating bituin. Ang radyasyon na dala nito ay maaaring tumagos sa mga sasakyan at spacesuit sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga siyentipiko ay takot na baka ang isang hindi inaasahang bagyo sa kalawakan ay tumama habang ang mga astronaut ay naglalakad sa labas ng kanilang silungan. Ang malamig na paralysis. Ang temperatura sa mga anino ng South Pole ay maaaring bumagsak sa -250 degrees Celsius. Ito ay higit pa sa malamig. Ito ay isang lamig na humihinto sa galaw ng mga molekula. Isipin ang pagsubok na magpatakbo ng mga komplikadong makinarya, mga baterya, at mga hydraulic system sa isang kapaligiran kung saan ang mga karaniwang metal ay nagiging kasing lutong ng manipis na yelo. Ang pananatiling mainit ay hindi lamang isyu ng ginhawa, kundi ng pag-iral. Ang bagong baluti. Ang mga spacesuit na gagamitin ay hindi ang mga lumang kasuotan ng Apollo. Ang mga ito ay bagong disenyo na ginawa upang magbigay ng higit na paggalaw. Ngunit sa bawat bagong imbensyon ay may kasamang panganib ng hindi inaasahang sira. Isipin ang spacesuit bilang isang personal at napakaliit na sasakyang pangkalawakan na humuhubog sa katawan. Kung ang isang maliit na balbula ay pumalya, ang astronaut ay malalantad sa walang awang vacuum sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan ng pagkakahiwalay. Kapag ang mga astronaut ay nasa likod ng buwan o kahit minsan sa South Pole, maaaring maputol ang linya ng komunikasyon sa lupa. Isipin ang pagiging milyon-milyong milya ang layo mula sa tahanan, napapalibutan ng kadiliman, at ang radyo
ay naglalabas lamang ng tunog ng static. Ang takot ng mga siyentipiko ay kung may mangyaring masama sa mga sandaling ito, walang sino man sa lupa ang makakarinig o makakatulong sa kanila. Ang mga hindi nakikitang bala, ang kalawakan ay hindi ganap na walang laman. Ito ay puno ng mga micrometeorites, maliliit na bato na naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa bala ng baril. Dahil walang atmosfera ang buwan para sunugin ang mga ito, direktang tumatama ang mga ito sa ibabaw. Isipin ang isang tahimik na ulan ng mga hindi nakikitang karayom na maaaring tumagos sa manipis na balat ng lunar lander habang natutulog ang mga astronaut. Ang bigat sa isipan. Hindi lamang pisikal ang mga panganib. Ang pag-iisip ng tao ay hindi idinisenyo upang makita ang lupa bilang isang maliit at marupok na tuldok sa madilim na kalangitan. Isipin ang pakiramdam ng labis na pag-iisa, ang tinatawag na Earth out of view phenomenon. Ang matagal na pananatili sa Artemis Base Camp ay susubok sa tibay ng isip ng mga astronaut, kung saan ang isang pagkakamaling dulot ng stress ay maaaring maging sanhi ng trahedya. Ang pangarap na tubig, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo pupunta sa South Pole ay ang pag-asa na makahanap ng yelo na maaaring gawing tubig at rocket fuel. Ngunit ito ay isang mito na madali itong makuha. Ang yelo doon ay malamang na halong bato at nakakamatay na alikabok na kasing tigas ng konkreto. Isipin ang pagmimina sa pinakamalamig na lugar sa universo gamit lamang ang limitadong kagamitan. Ito ay isang napakalaking pang-industriyang hamon sa labas ng ating mundo. Ang sumusukong kuryente. Upang mabuhay, kailangan ng patuloy na supply ng kuryente. Ang mga solar panel ay mahalaga, ngunit paano sa panahon ng matagal na kadiliman? Ang pag-asa lamang sa maliliit na nuclear reactor o mga baterya ay isang malaking sugal. Isipin na ikaw ay nasa ilalim ng karagatan sa isang submarino at dahan-dahang namamatay ang mga ilaw. Walang espasyo para sa pagkakamali sa pamamahala ng enerhiya sa buwan. Ang pagsalakay ng alikabok sa loob. Kahit gaano pa mag-ingat ang mga astronaut, ang lunar dust ay makakapasok sa habitat. Natuklasan ng mga astronaut ng Apollo na amoy pulbura ang alikabok na ito. Isipin ang pamumuhay sa isang saradong kwarto kung saan ang hangin na iyong hinihinga ay unti-unting napupuno ng maliliit, matutulis na partikol na maaaring sumira sa iyong mga baga sa paglipas ng panahon. Ang kalusugan ng mga astronaut sa mahabang misyon ay isang malaking katanungan. Ang walang pagsagip na medikal. Sa lupa, kung ikaw ay atakihin sa puso o mabalian ng buto, ang ambulansya ay ilang minuto lang ang layo. Sa buwan, ang paglikas ay aabuti ng ilang araw, kung posible man. Isipin ang pagharap sa isang malubhang sakit na may limitadong medikal na kagamitan lamang habang nakalutang sa kalawakan. Bawat ubo, bawat sakit ay nagdadala ng aninino ng matinding takot sa buong pangkat. Ang panginginig ng lupa. Ang buwan ay tila patay, ngunit ito ay nakakaranas ng moonquakes. Ang mga ito ay hindi sanhi ng mga tectonic plate, kundi ng gravity ng lupa at panloob na paglalamig. Isipin ang pagtatayo ng isang marupok na tahanan na gawa sa salamin at metal at bigla itong yayanigin sa loob ng isang oras. Mas matagal kaysa sa mga lindol sa lupa. Ang integridad ng base camp ay patuloy na susubukin ng mga pagyanig na ito. Ang isang paraan pa uwi. Kapag oras na para umalis, sasakay ang mga astronaut sa itaas
na bahagi ng lander para bumalik sa orbit. Ang makinang gagamitin nila para umangat mula sa buwan ay walang backup. Kung hindi ito gumana, walang ikalawang opsyon. Isipin ang pagpindot sa isang pindutan na nag-uugnay sa iyong buhay at kamatayan. Kung hindi umandar ang makina, ikaw ay mananatili sa buwan magpakailanman. Ang sayaw sa kalawakan. Matapos makaalis sa buwan, kailangang matagpuan ng lander ang Orion capsule na naghihintay sa orbit. Ang pagdocking na ito ay nangangailangan ng perpektong kalkulasyon na gumagalaw sa bilis na libu-libong kilometro bawat oras. Isipin ang pagpapatama ng dalawang karayom sa dilim habang pareho itong inihahagis sa hangin. Ang anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng banggaan o tuluyang paglayo sa kawalan. Ang nakakalitong liwanag. Sa South Pole, ang liwanag ng araw ay tumatama ng pahalang. Lumilikha ito ng nakasisilaw na liwanag na kayang bumulag pansamantala sa mga kamera at mata ng tao. Isipin ang pagmamaneho sa gabi habang ang nakakasalubong na sasakyan ay nakabukas ang high beam, ngunit nararanasan mo ito habang sinusubukan mong ibaba ang isang malaking spacecraft sa tabi ng isang bangin. Ang mga siyentipiko ay nababahala na ang simpleng liwanag ay maging sanhi ng sakuna, ang banta ng kontaminasyon. May takot ang mga siyentipiko na tinatawag na forward contamination. Sa ating paghahanap ng buhay o malinis na yelo, maaari nating madala ang sarili nating mga mikrobyo mula sa lupa, nasisira sa anumang pag-aaral na gagawin natin. Isipin ang paghahanap ng dalisay na tubig na hindi pa nagagalaw ng panahon upang malaman lamang na nadumihan mo ito sa sandaling humakbang ka dito. Ang marupok na sistema ng buhay. Ang bawat patak ng pawis, bawat hininga ay nire-recycle sa kalawakan. Ang Environmental Control and Life Support Systems, ECLSS, ay ang mechanical na puso ng misyon. Isipin ang iyong buhay na nakasalalay sa isang komplikadong makina ng mga filter at pump na hindi kailanman maaaring tumigil sa pagtibok. Kung masira ang sistemang ito, ang hangin ay magiging lason sa loob ng ilang oras. Ang bigat ng ekspektasyon. Ang misyong ito ay hindi lamang para sa agham. Ito ay hakbang patungo sa Mars. Kung mabigo ang Artemis, maaaring maantala ang pag-asa ng sangkatauhan na maabot ang pulang planeta ng ilang dekada. Isipin ang bigat ng pangarap ng bilyon-bilyong tao na nakapasan sa balikat ng 4 na astronaut at isang pangkat ng mga inhinyero. Ang pressure na huwag magkamali ay kasing bigat ng gravity ng isang planeta. Ang hindi mahulaang panahon sa kalawakan. Walang ulap sa buwan, ngunit may sarili itong uri ng panahon na dinidikta ng araw. Ang matinding pagbuga ng plasma mula sa ating bituin ay maaaring sumira sa mga satellite na nagbibigay ng GPS at komunikasyon sa mga astronaut. Isipin ang paglalakad sa isang madilim na gubat at biglang nawala ang iyong kaisa-isang flashlight at mapa dahil sa isang kidlat na hindi mo nakita. Ang kadahilanan ng tao. Sa kabila ng lahat ng perpektong teknolohiya at artipisyal na katalinuhan, ang mga astronaut ay tao pa rin, napapagod, nagkakamali, at nakakaramdam ng takot. Isipin na sa kalagitnaan ng isang mahalagang pagkumpuni sa labas ng sasakyan, isang astronaut ang nakabitaw ng isang mahalagang tool dahil sa labis na pagod. Sa kalawakan, ang isang maliit na pagkakamali ng tao ay madalas na may hindi maibabalik na kahihinatnan. Ang limitasyon ng mga simulation. Kahit gaano pa karaming simulation ang gawin natin sa lupa gamit ang virtual reality or mga pool ng tubig, wala itong katumbas sa tunay na kapaligiran ng buwan.
Ang isa sa anim na gravity ay nagbabago sa paraan ng pagkilos ng bawat likido at bawat bagay. Isipin ang pag-iensayo ng isang sayaw sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay inasahang isayaw ito ng perpekto sa isang entablado na gawa sa yelo. Ang hindi inaasahan ay laging nag-aabang, ang basura sa orbit. Habang dumadami ang ating mga satellite, ang orbit sa paligid ng lupa at maging ang daanan patungo sa buwan ay nagiging puno ng kalat. Kahit ang isang piraso ng lumang pintura na lumilipad sa bilis na orbital ay kayang bumutas sa bintana ng spacecraft. Isipin ang paglalayag sa isang tahimik na ilog na puno ng mga lumulutang at mabilis na patalim. Ang ating sariling mga nagawa sa nakaraan ay nagiging banta sa ating kinabukasan. Ang pabago-bagong temperatura ng sasakyan. Habang naglalakbay sa kalawakan, ang bahagi ng sasakyan na nakaharap sa araw ay nakakaranas ng matinding init habang ang kabilang dulo ay nasa matinding lamig. Upang maiwasan ang pagkasira, ang spacecraft ay kailangang umikot ng dahan-dahan tulad ng karneng iniihaw. Isipin ang pangangailangan na patuloy na paikutin ang iyong bahay upang hindi ito matunaw o mabasag sa lamig. Ang multo ng mga nakaraang sakuna. Hindi makalimutan ng mga siyentipiko ng NASA ang trahedya ng Challenger at Columbia. Ang takot na mauwi sa luha at apoy ang dekada ng paghahanda ay laging nakabantay sa bawat desisyon na ginagawa nila. Isipin ang pag-akyat sa isang matayog na bundok kung saan marami na ang nabigo. Ang bawat hakbang mo ay binabantayan ng alaala ng mga hindi nakabalik. Ito ang tahimik na pasanin ng ahensya. Ang kagandahan sa kabila ng takot. Bakit tayo pupunta sa kabila ng lahat ng nakakagimbal na panganib na ito? Sapagkat sa mismong gilid ng kawalan natin natatagpuan ang pinakamalalim na sagot. Isipin ang pagtingin mula sa ibabaw ng buwan, pinagmamasdan ng ating asul na lupa na lumulutang sa dagat ng dilim. Ang panganib ng Artemis ay ang presyo ng ating pag-unlad. Ito ay isang nakakatakot na tula ng agham at tapang. Ngayon, buksan mo ng marahan ang iyong mga mata. Nakabalik na tayo sa kaligtasan ng ating tahanan, ang asul at luntiang planeta na puno ng buhay at hangin. Ang mga plano ng NASA pagkatapos ng Artemis 2, mula sa paglaban sa matalim na alikabok, paghinga ng dimakinang hangin, hanggang sa pagbaba sa malamig na anino ng South Pole, ay tunay na nagpapanginig sa tuhod ng mga siyentipiko. Ang bawat misyon ay isang paglalakad sa manipis na sinulid sa gitna ng kawalan, ngunit ang mismong takot na ito ang nagpapatunay kung gaano kagiting ang sangkatauhan. Pinipili nating pumunta sa lugar kung saan ang bawat pisikal na batas ay sinusubukang patayin tayo, dahil ang pagnanais nating matuto at umunlad ay mas malakas kaysa sa ating takot sa dilim. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mapayapa, ngunit malalim na paglalakbay na ito sa gilid ng universo. Bago ka magpatuloy sa iyong araw o bago ka matulog, nais kong tanungin ka, kung bibigyan ka ng pagkakataon, tatanggapin mo ba ang panganib at maglalakbay patungo sa walang hanggang anino ng buwan? Ibahagi ang iyong isipan at hayaang magpatuloy ang pagtuklas.